tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat, Lord, sa oras at araw na ito. Lord God, na kami muli, Ama, ay makapagbahagi ng iyong mga salita, Lord God. Buksan mo, Lord God, ang aming puso at isipan para ang aming pag-aaralan ngayon, Lord God, ay aming itanim sa aming puso at ito ay magiging gabay at aral sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Diyos at Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Ang salita ng Diyos na ating tatalakayin ngayong gabi ay ang mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos sa tao ay marami. Ngunit narito ang ilan sa mga pinakamahalaga. Ang una ay ang kaligtasan. Ang Diyos ay nangako na iligtas ang mga tao sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ating Diyos na si Panginoong Hesukristo. Sinabi niya dito sa Juan 3:16, "For God so loved the world that He gave His only one Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Nangako po ang ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang ililigtas. Pero bakit marami sa atin ang sobrang alala, hindi mapakali, at takot na takot nung tayo ay dinalaw ng bagyong uwan? Bakit marami sa atin ang nag-panic buying? Instead, we should pray. Hindi nila alam ang gagawin nila. Sabado pa lamang, marami sa ating mga kababayan, kabarangay, ang nagtataas na ng mga gamit. Sabi pa nga, kwento nila, tinaas ko na yung mga dokumento namin na tulad ng birth certificate ng aking mga anak. Baka kasi, marami silang kasi. Pero ako, tahimik lang ako kasi alam ko na nandyan ang ating Diyos. Yang bagyong uwan na yan, bagyo lang yan. Pero nandyan po ang ating Panginoong Diyos. Napakalaki ng ating Panginoong Diyos para hindi niya tunawin ang bagyong uwan na yan na kinatatakutan ng buong Pilipinas. Natingin po kasi sila doon sa mata ng bagyo. Sabi, mas malaki ang bagyo kaysa Pilipinas. Baka ang sabi nila, baka daw na baka daw mabubura ang Pilipinas. Sabi ko naman sa aking sarili at tahimik akong nananalangin, Lord God, tunawin mo ang bagyo na yan bago dumating sa bansang Pilipinas. Amen. Pero sila sobrang takot kasi nakita nila yung pangyayari sa Cebu na halos winalis ng bagyo ang Cebu. Pero bilang nakakakilala sa Panginoong Diyos, huwag po tayong matakot. Kasi sabi ng Diyos, ililigtas niya tayo. So ano po ang pangamba natin? Amen. Ang tanging paraan lamang, tayo po ay manalangin. Pray and pray and pray because prayer is so powerful. Powerful weapon. Yun lamang pinaka-powerful na weapon natin. Yung baril na yan, yung mga kayamanan na yan, lahat yan ay useless. Sabi nga ng mga ngaral, lahat ng mga bagay dito sa mundo ay useless. Kaya po, ano pa ang ating pinagkakaabalahan kung ang mga bagay naman pala sa mundo ay useless? Nung marami po ang nagpapanik nung bagyong uwan, kasi ang kanilang atensyon ay nakasentro sa mga makamundong bagay. Amen. Hindi sa salita ng Diyos. Pero kung ang kanilang atensyon ay nakasentro sa salita ng Diyos, hindi sila magpapanik. Na Sabado pa lang, wala pa yung bagyo, ayan na, nagpanic buying. Tayo, hindi tayo nagpapanik. Tayo ay hindi nag-aalala sa magiging bukas natin. Kasi alam natin na nandyan ang Diyos. Amen. Nandyan ang Diyos
na magliligtas sa ating buhay. Amen. Nakakalungkot isipin na ganun tayong mga tao na iniibig ng Diyos. Sobra tayong minahal ng Diyos, pero tayo ay nakakalimot na tumawag sa Kanya. Totoo po yun, marami nang nakalimot na tumawag sa Kanya. Dahil saan tayo busy? Sa pagpapayaman, sa pagpapaangat ng mga posisyon sa gobyerno o kahit sa ang trabaho. Gusto natin na tayo ay naroon sa mataas na posisyon. Pero saan na nga ba yun? Saan nga ba pupunta yung mga taas na posisyon na yan? At yan din naman ay iiwan natin balang araw. Lagi po nating iisipin, wala pong permanente. Wala pong permanente dito sa mundo. Kahit nga, itong buhay natin ay sa Diyos yan. So bakit ba tayo ay nag-aalala? Isipin po natin ang pangako ng Diyos. Una-una niyang pangako ay ang ating kaligtasan. Ano sabi niya? Tayo ay manalig lamang sa Kanya at tayo ay Kanyang ililigtas. Believe and you will see, not you see and believe. Sabi nga dito sa Roma 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ginawa na ito ng Panginoong Diyos. Namatay ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Heso Kristo, para bayaran ang ating kasalanan, para hanguin tayo doon sa putik na ating pinanggalingan. So ano pa ang ating pinagkakaabalahan? Bakit hindi tayo tumingin? Bakit tayo nakakalimot sa Diyos? Bakit hindi tayo manalangin? Bakit hindi natin basahin ang Kanyang banal na salita na nandoon ang ating kaligtasan at nandoon ang pag-asa para sa ating kinabukasan? Pangalawang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. At yun na rin ay mababasa natin sa 1:3:16. That whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Ayon sa Biblia, ang buhay na walang hanggan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Heso Kristo. So through Jesus Christ, ay makakamtan natin yung everlasting life. So narito ang mga hakbang para makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Una, kilalanin ang iyong kasalanan at iyong pangangailangan sa Diyos. Ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Diyos. Aminin mo ang iyong kasalanan sa Diyos. At kapag inamin mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, ito ay huwag mo nang babalikan itong pagkakasala. Kasi kapag ito iyong binalikan, ay triple pa ang iyong kasalanan sa Diyos. Kasi nangako ka na sa Diyos. Humingi ka na ng tawad. Pero pabalik-balik ka naman sa paggawa ng kasalanan. It's useless. Pangalawa, magsisi at talikuran ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Hindi yung magsisi ka ngayon, bukas balik ka sa kasalanan. Hindi. Kung magsisi ka sa iyong kasalanan, pagsisihan mo na yon at huwag mo nang babalikan pa. Para sa ganon, ikaw ay makasunod sa salita ng Diyos. Napakahirap sumunod sa salita ng Diyos kasi tayo po ay papasok sa butas ng karayom. Hindi tulad sa maluwang na daan na kung gusto mo, sige go! Napakaluwang na daan pero tayo naman ay mapapahamak. Ang ating nag-iisang kaluluwa naman ay mapapahamak. At paano natin makakamtan yung buhay na walang hanggan kung yung layaw ng ating katawan, yung gusto ng ating isipan ay ating susundin at hindi ang salita ng Diyos? Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? At ang sabi niya, makakapasok lang tayo sa kaharian ng Diyos kung tayo ay susunod sa Kanyang mga salita. Kung tayo ay susunod sa Kanyang pinag-uutos. Paano natin gagawin yun kung tayo ay matigas ang ulo? Tayo ay gusto natin na sundin ang ating sariling kagustuhan. Ang ating sarili, ang ating katawan ay pagmamay-ari ito ng Panginoong Diyos. So wala tayong pagmamay-ari. Itong buhay natin hindi atin to. Ito ay binigay ng Diyos para
tayo ay magsilbi sa Diyos, paglingkuran po ang ating Panginoong Diyos. So wala tayong maipagmayabang kahit isa sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pangatlo, manampalataya kay Heso Kristo bilang iyong Panginoon at takapagligtas. Pray at umasa tayo lagi sa Diyos. Tayo ay umasa, tayo ay aasa na ang lahat ng ating kalakasan, ng ating katalinuhan, ay manggagaling sa ating Panginoong Diyos. At huwag tayo umasa sa ating sarili. Kasi kung sarili lang natin ang ating asahan, yung ating mga kaibigan, failure po tayo. Kaya lahat po ng ating plano sa buhay, lahat ng ating gagawin, dapat una sa lahat, isang guni po natin muna ito sa ating Panginoong Diyos. At pang-apat, tanggapin si Jesus sa iyong buhay at sundin ang kanyang utos. Maraming tao ang failure. Bakit? Hindi kasi nila kayang sundin ang salita ng Diyos. Sundin nila ang salita ng Diyos kung nandito sila sa church. Pero kapag nakalabas na sa church, wala na. Bumalik na sa makamundong bagay. Dapat kung tayo ay isang Kristiyano na, ang ating napag-aralang salita ng Diyos ay isilid na po natin sa ating puso't isipan. Kasi ito ay magsisilbing weapon natin, magsisilbing helmet natin laban sa mga kaaway. Tanggapin natin ang Panginoong Diyos sa ating puso. Paano ba yun? Sabi ng iba, matagal ko nang tinanggap ang ating Panginoong Diyos sa aking puso, pero hindi mo makikita sa kanyang buhay. Dapat kapag sinabi mo, tinanggap ko na ang ating Panginoong Diyos sa aking puso, dapat po nakikita through action. At kailan mo naman tatanggapin ang ating Panginoong Diyos? Dapat ngayon na, hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Kumilos ka na ngayon. Tanggapin mo na ngayon ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Habang malakas pa ang iyong tuhod, habang marunong ka pang kumanta, habang marunong ka pang tumulon, habang malakas pa ang iyong talon, ay papasukin mo na ang ating Panginoong Diyos sa iyong puso. Siya ang magiging gabay mo. Siya ang magiging tagapanguna sa lahat ng iyong desisyon. Kasi nga, pagmamayari tayo ng ating Panginoong Diyos. So, let's act now. Now is the time to access Jesus in your heart. Not tomorrow, not next month, not next year. Ngayon po, kasi malay mo bukas ay hindi na darating sa iyong buhay. At kapatid, ngayon mo tanggapin dapat ang ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos ang siyang tulay para makalapit tayo sa Diyos Ama. Tandaan na ang pananampalataya ay hindi lamang isang intelektual na pagtanggap, kundi isang personal na relasyon kay Heso Kristo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi ito gantimpala para sa mabuting gawa, kundi isang regalo mula sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Pangatlong pangako ng Diyos, kapatawaran ng kasalanan. Amen. Ang Diyos ay nangako na patawarin ang mga kasalanan ng mga taong naniniwala sa Kanya. Amen. Kapag naniniwala tayo sa ating Panginoong Diyos, ay ipinangako niya na tayo ay patatawarin sa ating kasalanan. Kung tayo man noon ay makasalanan noon, kung tayo noon ay hindi kilala ang ating Panginoong Diyos, at nandoon tayo sa makamundong bagay, at kung nakilala na natin ang Panginoong Diyos, huwag na po tayo bumalik pa sa magiging makasalanan. Kasi pangako niya, ang nakakakilala sa Kanya ay Kanyang patatawarin ang kasalanan. Sabi dito sa Roma verse 9, kaya't sa pamamagitan ng Kanyang dugo,
tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo at dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, napatawad na po, mga kapatid, ang ating mga kasalanan. Kaya ano pa ang ginagawa natin? Tayo pa ba ay magpapakulong sa makamundong bagay? Tayo pa ba ay naghahanap ng napakataas na posisyon dito sa mundo? At mababaliwala ang ating atensyon sa ating Panginoong Diyos? Dapat hindi po ganon ang ating pag-iisip. Kasi tayo na ay hinugasan ng Diyos sa ating kasalanan. Tayo na ay inahon ng Diyos sa putik na ating pinanggalingan. So ano pa ang ating gagawin? Ang ating gagawin, sumunod lamang sa kanyang salita. Napakadali pong sumunod. Napakadali pong gawin yon. Kung talagang babasahin mo ang kanyang salita, pagbubulayin mo gabi't araw ang kanyang salita. Kung ito po ay ating gagawin. Kasi ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ito yung way na tayo din ay makikipag-communicate sa Kanya. Sabi dito sa 1 verse 9, subalit kung ipahayag natin ang ating kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nakakakilala na sa Diyos at naihayag na sa atin, naihayag na natin ang ating kasalanan sa Kanya, ay patuloy na po tayo mabuhay sa Kanyang mga salita at utos. Hindi yung pinagtawanan ka lang ng iyong barkada. Kasi amen ka ng amen sa church. Pinagtawanan ka lang, sabi, nakita kayong video mo sa church mo. Amen ka ng amen na pala ngayon, kaibigan. Sa pagsabi ng iyong kaibigan na ganon, parang nagbago na naman ang iyong pananaw. Hindi po ganon. Dapat may isang salita po tayo. Kasi Diyos po ang may sabi dito na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay patatawarin. At pang-apat niyang pangako sa atin, pag-ibig at pagmamahal. Nasabi niya rin ito sa 1:3:16 ulit. At ito yung sinabi niya sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Pag-ibig at pagmamahal. Kasi binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang pinakamamahal na anak. Para tayo ay maligtas. Dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. And in return, mahalin din natin ang Diyos. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-ibig sa Diyos ay maaaring gawin natin sa iba't ibang paraan. At narito ang mga sumusunod. Una, pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Amen. Kapag sinusunod natin ang kanyang utos, ibig sabihin, mahal din natin ang ating Panginoong Diyos. Parang ama din natin yan. Ama natin sa physical. Kapag sinunod natin ang utos ng ating ama, ibig sabihin, mahal din natin ang ating ama. At ganon din ang ating ama sa atin. At walang ama na magagalit kung susundin ang kanyang utos. Pero kung hindi mo sinunod ang kanyang utos, natural, magagalit po ang ating ama. Next, manalangin. Ang panalangin
panalangin ay isang paraan ng pagkikipag-usap sa Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Amen. Ito kasi yung way na nasasabi natin ang lahat ng ating problema sa Kanya. Iiyak lang natin ang ating problema kung mayroon man. Kung may problema tayo, iiyak natin yan. Pagkatapos ng iyak mo, kapatid, magaan na po yan. Kasi po, hinil na ni Lord yung mabigat mong karamdaman. Next, mag-aral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia ay isang paraan ng pagkikilala sa Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Para makilala po natin ang ating Ama ng lubusan, patuloy po natin basahin ang Kanyang salita. Ulit-ulitin po natin basahin ang Kanyang salita. At panigurado po yan, mararamdaman po natin ang pagbabago sa ating buhay. At paggawa ng mabuti sa atin, kapwa. Ang paggawa ng mabuti sa iba ay isang paraan ng pagmamahal sa Diyos. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa sarili. Hindi yung sarili mo lang ang iyong mamahalin. Hindi po yun. Ang pangalawang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ganon din sa iyong kapwa. Hindi yung tumulong ka lang sa kapwa mo. Gusto mo lang siyang tulungan. Kung may gusto ka rin, kung may gusto ka din na tulong na mula sa Kanya, kung may gusto ka rin na hingin sa Kanya, hindi po ganon. Ang pagtulong po sa kapwa ay dapat bukal na ating gagawin. Walang singkong duling na kapalit. Kasi yun ang sabi ng Diyos tumulong tayo sa ating kapwa. Kung mahal mo ang iyong sarili, mahalin mo din yung kapwa, ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Amen. At magpasalamat tayo. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Marunong po tayong magpasalamat kahit konti lang ang blessings na dumating sa atin. Konti man yan o marami na blessings na bigay ng Diyos, dapat marunong tayong magpasalamat. Hindi kung konti yung blessings, ano ba yan? Ito lang yung blessings ko. Ang tagal kong hinintay, ang dami kong pagod, pero ito lang ang dumating. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang ating asal. Dapat po maliit man o malaki yan, pagpasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang taong marunong magpasalamat ay kinalulugdan po ng ating Panginoong Diyos. At ang pangalimang pangako ng Diyos, kapangyarihan at proteksyon. Ang Diyos ay nangako na bigyan ng kapangyarihan at proteksyon ang taong naniniwala sa Kanya. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Amen. Amen. Kaya, ano pa ang ating kinatatakutan? Takot kang mangaral kasi hindi ka marunong? Dapat po, hindi po yun ang ating vision. Dapat, sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako matakot, hindi ako matatakot. Ano man laban ang aking pupuntahan. Magsalita man ako sa harapan, hindi ako matatakot kasi naniniwala ako na ang karunungan na to ay mula sa Panginoong Diyos. May makapangyarihan akong Diyos. Amen. Na magbibigay ng karunungan sa akin. Kapangyarihan. Sabi niya, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Amen. Amen. Kaya nga po, ang pinapanalangin ng taong matuwid na may sakit, ito ay gumagaling. Bakit? Sabi ng Diyos bigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya yung salita ng taong matuwid ay makapangyarihan. Kaya po, ang taong matuwid na sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Diyos ay nakapagpapalayas tayo ng mga demonyo. Amen. Amen. So, kasama din ang protection. Protection natin.
protection natin na gagawa, susunod sa kanyang mga salita. Kaya naka-shield po tayo sa kanyang banal na dugo. Kaya huwag po tayong matakot. Kung nakakakilala na po tayo ng Diyos, huwag po tayong matakot. Sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, sa hindi pa alam ang salita ng Diyos, mga kapatid, it's time for you to read the Holy Bible. It's time to read, to act now. Tulad ng sinabi ko kanina, ngayon ka na kumilos, hindi mo na ipagpabukas kasi malay mo bukas ay hindi na muling darating sa'yo. Sabi dito, tayo ay binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng patuloy nating pananalangin at dadaloy ang proteksyon sa atin. At pang-anim na pangako ng Diyos, kaginhawaan at pag-asa. Ang Diyos ay nangako na bibigyan ng kaginhawaan at pag-asa ang mga taong naniniwala sa Kanya. Sinabi niya dito sa Roma 15:13-15, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, kaginhawaan ng buhay at pag-asa. So, kung mahirap ka man ngayon, kung dumadanas ka man ng kahirapan ngayon, yun lamang ay dadaan sa buhay mo. Yun lang ay dadaan sa kabanata ng iyong buhay. At hindi ka forever na naghihirap. Hindi ka forever na dumadanas ng kahirapan. Bakit? Ang sabi ng Diyos, bigyan ka ng kaginhawaan ng buhay. Sumunod ka sa kanyang utos. At sumunod ka sa lahat ng kanyang ipinapagawa sa iyo. Madaling sumunod kung gugustuhin lang natin. Madaling sumunod kung bukal sa ating kalooban ang ating ginagawa. Pero kung hindi bukal sa kalooban mo yan, susunod ka, pero atras abante ka, hindi po giginhawa ang iyong buhay. Tulad ng sabi ko kanina, ang kahirapan sa ating buhay ngayon, dumadanas man tayo ng kahirapan ngayon, hindi po permanente. Hindi po permanente na tayo ay naghihirap. Tulad ngayon, tayo ay nagtitiis sa ating kalagayan. Pero naniniwala ako, darating ang oras, darating ang tamang panahon, timetable ni Lord, tayo ay lilipat din sa malaki at napakagandang church. Amen! Amen. Kasi po, ang Diyos ang ating pag-asa. Sabi niya, kaginhawaan at pag-asa. So, hindi tatagal. Tayo rin ay giginhawa. At makikita po natin yung ating matagal na inaasam-asam na mapalipat tayo sa napakagandang church. Amen! Amen. So, ang pangwalong pangako ng Diyos, pamumuhay na may kabuluhan. Ang sabi ng Diyos, nangako na bigyan ng kabuluhan at layunin ang buhay ng mga taong naniniwala sa Kanya. So, binigyan pala tayo ng Diyos ng buhay na ito dapat ay bigyan natin ng kabuluhan. Hindi yung mamuhay tayo, matulog, kumain, wala na. Tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos para mamuhay tayo ng may kabuluhan dito sa mundo. Tayo ay pinanganak kasi may ibibigay ang Diyos sa atin na gampanan dito sa mundo. At ang ating gampanan sa mundo, ang ating tungkulin sa mundo ay upang iparangaral ang kanyang salita. Hindi nabuhay tayo dito na wala lang, na walang tungkulin, hindi. Nabuhayin yung ating pamilya, hindi. Tayo ay nandito para ipangaral ang kanyang mga salita. Amen. Amen.
para ang mga tao na nasa kadiliman ay maiahon po natin. Para yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos na nabubuhay sa walang patutunguhan, dapat imulat natin ang kanilang mga mata sa katotohanan. Tayo na nakakakilala sa salita ng Diyos. Minsan nga, kapag nag-share ako ng salita ng Diyos, sometimes, medyo natatawa sila sa akin. Pero I ignored it. Bakit? Salita ng Diyos yun eh. Proud ako na mag-share ng kanyang salita. Kasi Diyos ko yun eh. Siya ang nagbigay ng buhay ko. Siya ang nagbigay ng kapuluhan ng buhay ko. So, Amen. bakit ko po ikahiya? Amen. Sabi dito sa Efeso 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Hesukristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin nung una pa. Amen. Nung una pa, ito na ang layunin ng Diyos. Kaya nilikha ang tao. Kaya tayo nilikha. Kasi may layunin na ang Diyos sa ating buhay. Hindi yung matulog, magising sa umaga, kumain, matulog, magtrabaho. Hindi po ganun. Nung una pa, may layunin ng Diyos sa atin. Pero sadyang matigas lamang ang ulo ng tao. Sadyang pasaway lamang tayo. Sadyang makitid lamang ang ating pag-iisip. Kaya hindi natin nalalaman ang ating tungkulin sa mundo. Hindi natin inalam kung bakit tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo. Tayo ay nabubuhay sa mundo kasi may tungkulin na binigay ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, may tungkulin na binigay ang Diyos sa atin. Kaya ano pa ang ating gagawin? Ipamahagi na natin ang salita ng Diyos. I-share na po natin ang ating nalalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. Huwag po natin ito ikahiya. Mas ikahiya po natin ang gumawa ng masama. Tulad ng paggawa ng masama na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang mga balita ngayon. Na marami sa ating mga higher officials na nangurakot sa ating bansa. Amen. Kasi hindi sila takot sa Diyos. Nawala sa kanila ang salita ng Diyos. Bakit nila nagagawa yun? Kasi ang kanilang ama ay si Satanas. Amen. Ang kanilang ama ay sinungaling. Amen. Hindi nila nagawa ng mabuti ang kanilang sinumpaang tungkulin dahil makasarili sila. Gusto nila, kakain sila, pero yung naglagay sa kanila ng katungkulan ay hinahayaan nilang magutom. Hinahayaan nilang mag-suffer yung mga tao na naglagay sa kanila doon. Nakalimutan nila yung tungkulin na kanilang sinumpaan. Kaya yun, nasilaw sila sa pera. Remember mga kapatid, money is the root of all evil. Kaya po, dapat matalino tayo kung tayo ay may maraming pera. Kasi itong pera ang nagtutulak sa atin para gumawa ng masama. Itong pera, kung ito yung sinasamba mo, mawawala ka sa Panginoong Hesukristo. Mawawala ka sa kanyang mga pangako. Hindi ka kasama doon sa kanyang mga pangako. Kaya aanhin mo ba ang mga kayamanan dito sa mundo? Iiwan mo rin naman. Kahit singkong duling, wala kang maiisama. So, ano pa ang ating gagawin ngayon? Dumako tayo sa pangwalong pangako ng Diyos. Pagbabalik ni Jesus. Ang Diyos ay nangako na babalikan ni Hesukristo ang mga taong naniniwala sa Kanya. Ito ay ilan lamang sa mga maraming pangako ng Diyos sa tao. Ang pangako na ito ay nagbibigay ng kaginhawaan,
lakas sa mga taong naniniwala sa Kanya. Sabi dito sa Juan 14:3, at ako'y pumaroon at kayo'y maihanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay nandoon. Napakaliwanag po. Isa pala na pangako ng Diyos sa atin na tayo ay muli niyang babalikan. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Masaya ba kayo na muli tayong babalikan ng ating Panginoong Diyos? Amen. Dapat tayo ay masaya. Parang yung ama lang natin yan na nasa abroad. Na tayo ay masaya sa kanyang pagdating. Dapat tayo ay naghahanda sa pagdating ng ating mahal na Ama. Amen. Sa kanyang pagdating, tayo ay ililigtas. Sa iba na hindi open ang kanilang kaisipan, natatakot ako pag dumating yung Ama. Kasi ang sabi nila, pagdating daw ng Ama, sila ay mamamatay. Hindi po. Kapag dumating ang ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay kanyang ililigtas. At sabi po dito, pagdating ng ating Panginoong Diyos, dapat tayo po ay magalak. Huwag po tayong malungkot. Dapat tayo po ay masaya. Kasi alam na po natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. At lagi po nating isilid sa ating puso't isipan yung Juan 3:16 na nandoon po ang kanyang halos sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Okay. Manalangin na po tayo. Lord God, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. Tunay nga, Ama, na nabuksan, Lord God, ang aming puso't isipan sa iyong mga pangako, Lord God. Maraming salamat sapagkat itinuro mo sa amin ang mga pangako mo na huwag kaming mag-alinlangan na lumapit sa iyo, Lord God. Kami ay patuloy na manalangin. Kami ay patuloy na magnilay-nilay sa iyong salita araw at gabi, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Sapagkat kami, Lord God, ay iyong inahon. Kami ay iyong sinild sa iyong banal na dugo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay magpakailan pa man, in Jesus' name. Amen. Amen.